Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-DM. Ito nga pala si Joseph, ang narrator ng DM Stories at nitong ang sentensyador. Nais ko lamang pong sabihin na kung mapapansin po ninyo, yung ina-upload po natin ngayon dito ay parang napakinggan nyo na. Pero alam ko naman pong marami pang hindi pa nakakapakinig ng mga ina-upload natin ngayon. Ang dahilan po kasi talaga niyan, yung channel po nating DM Stories ay magbabalik na po, malapit na. At yung mga luma pong mga kwento ron, kahit masakit man sa akin, kailangan po talaga nating burahin. Siyempre, nanghinayang naman po ako. Tapos marami pang hindi nakakapakinig ng mga kwento doon. At sayang naman po. Kaya napag-isipan ko na i-upload na lamang po dito sa Ang Sentensyador para naman po kahit papaano ay mapakinggan pa rin na ibang hindi pa napapakinggan yon. Kasi po, nakapanghinayang yung mga kwento natin doon. Ang gaganda kasi ng mga kwento doon. Sa mga nakapakinig naman po ng mga kwento, kung alam niyo naman pong napakinggan nyo na, pwede naman po kayong mag-skip. Pero yung iba po kasi talaga, kahit napakinggan na, pinapakinggan pa rin ulit. Kaya, yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. Ang kwento nga pala natin ngayon ay pinamagatang Mambabarang Laban sa Babaero. Napakaganda rin po ng kwentong ito. Kaya, simulan na po natin. Naniniwala ka ba sa karma? Sabi nila, ang karma raw ay sumasalamin sa ating mga kinikilos at bawat aksyon na ginagawa natin, mabuti man o masama. May epekto ang mga aksyong ito sa ating hinaharap. Karamihan sa atin ay pamilyar sa ideya na kung gumawa tayo ng mabuti ngayon, ay balang araw ay makatatanggap tayo ng maganda. Iyon ang mabuting karma. At kung tayo naman ay gumagawa ng mali ay maaaring magdusa tayo bilang bunga nito. Pero gaano nga ba katotoo ang salitang tinatawag nilang karma? Ako nga pala si Russell. Nais kong ibahagi sa inyo ang nangyari sa akin. Ilang taon na ang nakalilipas. Gusto ko itong ibahagi para hindi kayo itakutin. Ngunit upang makapagbigay ako ng babala at magsilbing aral upang mas lalo nating pag-isipan ang bawat hakbang na ating gagawin sa araw-araw, pati na rin ang mga desisyon nating gagawin sa buhay. Sisimulan ko ang aking kwento nang ako ay nag-aaral pa lamang ng kolehiyo sa lungsod ng Maynila. Nagtatrabaho nga pala sa ibang bansa ang aking tatay, kaya naman sa Maynila niya ako pinag-aral kahit na napakalayo nito sa aming probinsya. Ako nga pala mayroong kasintahan at ang pangalan niya ay Thea. Nakilala ko siya noong bagong salta pa lamang ako rito. Promdi kasi ako noon, kaya naman minsan na akong pinagsamantalahan ng mga manloloko. Mabuti na lamang at iniligtas ako ni Thea. Mula noon ay naging kasakasama ko na si Thea at siyang nagtuturo sa akin kung paano mabuhay sa Kamaynilaan at kung paano makipagsabayan sa mga taong naninirahan dito. Hindi rin nagtagal ay naging magkasintahan nga kami. Hindi naman sa pagmamayabang pero may itsura talaga ako. Matangkad, may pagkamistiso, kaya marami ring nagkakagusto sa akin noon habang kami pa ni Thea. Pero hindi ko sila pinapansin. Na mga panahon yun kasi ay tapat ang aking pagmamahal para kay Thea at ayaw kong gumawa ng mga bagay na sisira sa aming relasyon. Pero ang hindi ko alam ay iniiputan na pala ako sa aking ulo. Meron pala siyang tinatawag na sugar daddy at palihim silang nagkikita at nagtatalik kapalit ng mga mamahaling mga kagamitan at pera. Nalaman ko ang lahat ng minsang maiwan ni Thea ang kanyang telepono sa aking inuupahang kwarto. Nabuksan ko ito kaagad at doon ko nabasa ang lahat ng mga palitan nila ng mensahe ng kanyang kalaguyong matanda. Pati na rin ang mga literato nilang dalawa kapag sila'y nagkikita sa mga motel at gumagawa ng kababalaghan. Nakita ko na ang lahat-lahat bago pa man makabalik si Thea. Galit na galit ako ng araw na yon at halos masaktan ko pa siya. Nagpaliwanag ito pero hindi ko yon pinakinggan. Makalipas ang ilang sandali ay humupa rin ang aking galit at pinapili ko siya kung sino sa aming dalawa ng matanda ang nananaig sa kanyang puso. Akala ko'y pipiliin niya ako pero hindi pala. Pinagpalit niya ang 2 taon naming relasyon para sa kanyang mga luho. Nasaktan ako ng araw na yon pero wala naman akong magagawa dahil hindi ako ang pinili niya.
Pinutol ko na lamang ang aming koneksyon. Pagkatapos ay hindi ko na siya nakita. Dahil sa sakit na aking sinapit ay pinuntahan ko ang kaibigan kong si Miguel. Sa kanya ko ibinuhos ang lahat ng sama ng loob na nararamdaman at dinamayan naman niya ako. Dinala ko ni Miguel sa bar upang kahit papaano ay mabawasan ang sakit na aking nararamdaman at mapagaan ang aking loob. Habang umiinom nga kami, pinapayuhan niya rin ako bilang pagdamay sa akin. Pare, wag mo nang sayangin ang buhay mo sa babaeng yan. Napakarami pang mga babae sa lupa at alam kong madali mo lang mapapalitan yan. Gwapo ka naman at madali ka lang makakapambola ng mga babae ngayon. Kaya wag mo nang masyadong damdamin ang nangyari sa'yo. Nababagay talaga sa lansangan ng babaeng yon. Biruin mo, mahilig pala sa mga matatandang mayaman. Sigurado akong hindi lamang yun ang kalaguyo niya. Alam ko kasi ang karakas ng mga babaeng ganyan. At pare-parehas lang sila. Maswerte ka nga at nalaman mo agad eh. Paano kung nabuntis pa siya at ipaako pa niya sa'yo dahil wala kang kalam-alam? Salaysay pa ni Miguel. Pare naman, hayaan mo muna ako magmukmuk ngayon. Minahal ko kasi siya kaya nagkakaganito ako. 2 taon din kaming naging magkarelasyon kaya hindi madali ito para sa akin. Tugon ko naman. Minahal mo nga siya pero pare, ang tanong, minahal ka ba? Kung ako sa'yo pare, mag-aayos na ako at maghahanap ng babaeng mabobola ngayong gabi para naman makaganti ka kaagad kay Thea. Tugon naman ni Miguel. Pero pare, kaihiwalay lang namin ni Thea, nakukonsensya ako eh. Hindi na uso ang konsensya ngayon. Ang uso ngayon, pagalingan ng diskarte para makakuha ng mga babae. Yun ang kailangan mo para muli ka makabangon at makalimutan yung Theyang yon. Paalala pa ni Miguel pagkatapos ay tumayo na siya at lumapit sa isang babae na nasa kabilang lamesa. Makalipas ang ilang minuto ay lumapit na sa akin ang babae at tinanong kung totoo raw ba ang sinasabi ng aking kaibigan na gusto ko siyang yayaing lumabas ngayong gabi. Nagulat naman ako kaya napatingin ako kay Miguel. Kinindatan naman ako nito at sumenyas na para bang sinasabing ayos na yan. Hindi ako nakapagsalita ng mga sandaling yon, kaya naman muling nagsalita ang babae at sinabing sayang daw, gwapo pa naman ako. Pagkatapos ay akma na itong aalis. Sandali lang. Uwi ka ako sabay tayo. Pagkatapos ay humarap siya sa akin at hinawakan ako sa aking mga kamay. Pwede ba kitang yayaing lumabas, miss? Veronica, pwede mo akong ilabas? Tugon naman nito. Pagkatapos nun ay lumabas na nga kami ng bar at dumiretso ng motel. Alam nyo na ang mga sumunod na nangyari. Kinabukasan ay kinuwento ko kay Miguel ang nangyari at natuwa naman siya. Iyan yung sinasabi ko sa iyo. Napakaraming babae bukod kay Thea. Kaya wag mo ngayaang umikot sa kanilang mundo mo. Hanggat kaya mo ipaglaruan mo lamang sila at huwag kang mahuhulog para naman hindi ka masaktan. Payo pa nito. Pinakinggan ko naman ang payo ni Miguel. Hindi na ako muling umibig pat nakipaglaro na lamang ako sa bawat babae na nagiging karelasyon ko. Si Veronica ang naging simula. Pero mula noon ay hindi na kami nagkita. Pero dahil sa nangyari sa amin ay lumakas ang aking loob. Nakikipagkilala ko kung kani-kanino hanggang sa magkaroon ako ng mga kasintahan sa aming universidad. Minsan nga'y pinagsasabay-sabay ko na lamang sila at hindi pa naman ako nahuhuli simula noon. Lahat din ng mga babaeng nagkakagusto sa akin noong kami pa ni Thea ay ngayon ko pinagpapatol at wala akong hindi na ikama sa kanila. Pare, ano itong nababalitaan ko sa mga estudyante na pinagsasabay-sabay mo raw ang mga babae mo? Tanong ni Miguel. Hindi na kasi ako nakukontento sa isa pare. Saka hindi nila ako kayang sabayan kaya sila na lang ang pinagsasabay-sabay ko. Hindi na maganda yan pare. Baka naman makarma ka sa ginagawa mo. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ba't ikaw itong nagsabi sa akin na huwag mahuhulog sa kanila at paglaruan lamang sila? Oo, ako nagsabi niyan pero hindi ko sinabing pagsabay-sabayin mo. Naku pare, inggit lang yan. Subukan mo rin kaya para maranasan mo. Hindi yung sinisita mo pa ako. Mukhang nasaktan yata si Miguel sa aking mga itinugon. Kaya naman tumalikod na siya noon at naglakad pa palayo. Mula ng araw na yun ay hindi na ako kinausap pa ni Miguel. Hanggang sa makatapos ako sa pag-aaral at makauwi na sa aming probinsya. Nang makauwi na sa aming probinsya at magkaroon ng trabaho, ay hindi ko pa rin itinigil ang aking masamang gawain.
Pero iba na ang dito kaysa sa Maynila dahil kahit papaano'y dalagang Pilipina pa rin ang mga kababaihan dito. Hindi katulad sa Maynila na mga moderno na kung manamit pati na rin ang mga pag-uugali at personalidad. 5 taon din ako nawala dito sa aming probinsya kaya napakarami ng mga pagbabagong nangyari. Halos hindi ko na rin kilala ang mga tao dahil ang iba'y nagsilipatan na lamang dito mula sa iba't ibang probinsya. Isang araw ay batong-bato na ako sa aming bahay dahil hindi pa ako nakakahanap ng trabaho. Sinubukan kong pumunta sa tindahan upang maghanap ng makakain nang may makasabay ako na isang magandang dalaga. Para ako nakakakita ng diwata nang makita ko ito at walang salitang makakatumbas sa kanyang kagandahan, at dahil malakas pa rin ang aking loob ay hindi ako nagatubiling kausapin siya at tanungin ang kanyang pangalan. Malugod naman niyang sinagot ang aking katanungan at sinabing Elsa raw ang kanyang ngalan. Nakipagkamay naman ako at hinalikan ng kanyang kamay bilang paggalang at pagpapakitang tao. At nang gawin ko yan ay napansin kong medyo namula ang kanyang pisngi, kaya naman naisip ko na gumagana ang aking plano. Agad ko na siyang tinanong kung gusto ba niyang lumabas kasama ko, pero nabigo ako dahil isa pala siyang makalumang babae. Ang sabi niya sa akin ay kinakailangan ko muna raw na magpaalam sa kanyang mga magulang bago ko siya yayaing lumabas. Ibang-iba sa kababaihan sa Kamaynilaan na isang kindat ko lamang ay napapakama na agad. Para sa akin ay isa itong pagsubok at mas makakabuti ito sa akin upang malaman ko ang aking kapasidad. Noong nag-aaral kasi ako ay hindi ako nahihirapan ng ganito dahil sunod agad sa akin ang mga niyayaya kong babae. Matapos yun ay tinanong ko kung saan nakatira si Elsa upang madalaw ko siya sa kanilang bahay at ibinigay naman niya sa akin ang impormasyon tungkol doon. Sinabi kong dadalawin ko siya mamayang gabi at pagkatapos noon ay uuwi na ako. Kinagabihan habang ako'y naghahanda ng aking susuotin ay tinanong ako ng aking kapatid na si Mika kung saan ako pupunta dahil bihis na bihis raw ako. Sinabi ko sa kanyang papunta ako sa bahay ni na Elsa at dadalawin ito. Nagulat naman si Mika sa akin itinugon kaya naman tinawag agad niya si Mama at sinabi ang aking balak gawin. Ano naman gagawin mo sa bahay ni na Elsa? Hindi mo nga siya kilala. Wika pa ni Mama. Nakilala ko siya kanina ma habang bumibili ako sa tindahan at niyaya ko siyang lumabas pero hindi siya pumayag. Sinabi niyang ipagpaalam ko muna raw siya sa kanyang mga magulang kaya naman dadalaw ako ngayon. Anong dadalaw? Walang dadalaw. Hindi mo kilala ang babaeng yan at ang pamilya ng mga mambabarang na yan. Anong mambabarang ka dyan ma? Naniniwala ka pa rin sa mga mambabarang hindi naman totoo ang mga yan. Saka ma, huwag mo nang pakialaman ng diskarte ko. Matanda na ako at kaya ko ng aking sarili. Hindi ko pinakikialaman ng diskarte mo anak. Nilalagay lang kita sa tama at para sa kaligtasan mo. Kalat na kalat dito sa baryo natin ang mambabarang ang pamilya nila. At balita ko may mga nabiktima na rin sila rito. Yung mga nakaaway nila. Kaya naman ayaw kong pumunta ka sa kanilang bahay kasi baka ikaw naman ang susunod nilang maging biktima. Pero kung hindi ka magpapapigil ay mag-iingat ka sa pamilyang yan. Dahil lubha silang mapanganib. Huwag kang mag-alala para sa akin makaya kong sarili ko. Saka huwag kayong nagpapaniwala sa mga sabi-sabi dahil hindi naman totoo ang mga yon. Matapos ang usapan namin ni Mama ay dumiretso na ako sa bahay ni na Elsa. Tinuro kasi niya sa akin kanina ang daan kaya naman alam ko ng puntahan. At nang naroon na ako ipinakilala niya ako sa kanyang mga magulang. Mababait naman sila, taliwas sa mga sinasabi ni Mama. Habang naroon ako sa kanilang bahay ay pinakain nila ako at tinanong ng kung ano-ano. Mukhang gusto talaga nila akong kilalaning mabuti bago payagang ilabas ang kanilang anak. Pero hindi lang naman sila nagtatanong. Pati rin naman ako para makilala ko rin sila. Napag-alaman kong mula pala sila sa Dumaguete at kung bakit sila lumipat sa baryong ito ay dahil sa trabaho ng tatay ni Elsa na si Mang Javier. Nagagalak sila sa akin dahil hindi raw ako tulad ng aming mga kapitbahay na inuhusgahan kaagad sila dahil lamang mula sila sa ibang bayan. Sinabi ko naman na hindi ako ganong klase ng tao at mabait ako at hindi basta-bastang nanghuhusga. Dahil sa aking mga sinabi nakita kong natuwa sila. Palagi raw kasi silang inuhusgahan ng aming mga kapitbahay. Como taga Dumaguete raw sila ay mga mambabarang na raw.
Sinabi ko naman na ganoon talaga ang ibang mga tao at ako na rin ang humingi ng paumanhin para sa aming mga kapitbahay hanggang lumalim pa ang gabi at marami kaming mga napag-usapan at napansin kong kumaan ang loob nila sa akin at tila ba nakukuha ko na ang kanilang tiwala. Bago ako umuwi sinabihan ako ni Mang Javier na mabuti raw akong tao at ako ang pinakaunang lalaki na napakilala sa kanila ni Elsa. Bukod doon ay gusto raw niya ako para sa kanyang anak. At kung gusto ko raw itong ilabas ay ayos lamang para sa kanya. Sumaya naman ako sa akin narinig at sinabing hindi niya pagsisisihan ang kanyang desisyon. Pag-uwi ko ng bahay ay agad akong tinanong ni Mama kung kumusta raw ang aking pagdalaw sa bahay ni na Elsa. Sinaktan na raw ba nila ako, kinulam, binarang o kung ano-ano pa. Sinabi ko naman na ayos lamang ako at hindi naman katulad ng kanyang iniisip ang pamilya ni Elsa. Dahil mababait naman ang mga ito at hindi naman sila mga mambabarang. Mabuti na lamang daw kung ganon dahil kung may nangyari daw sa aking hindi maganda ay handa raw siyang girahin ng mga ito. Tumawa lamang ako at pinakalma si Mama. Sinabi kong tigilan na niya ang pag-iisip ng hindi maganda o masama sa kapwa dahil hindi yun mabuti. Kinabukasan ngay agad kong niyayang lumabas si Elsa. Sinabi niyang magpaalam muna ako sa kanyang mga magulang at ginawa ko naman yon. Gaya ng sinabi ay pumayag agad si Mang Javier, kaya pumayag na rin si Aling Alma. Dahil sa pagpayag ng kanyang mga magulang ay sumama na rin sa akin si Elsa. Walang gaanong pasyalan dito sa aming lugar, hindi kagaya sa Maynila na marami kang mapupuntahan. Dinala ko lamang siya sa isang parke at doon kami kumain ng merienda at nagtingin ng kung ano-ano. Kagaya ng palagi kong ginagawa inakbayan ko si Elsa habang nakaupo kami. Pero sinita niya ang aking kamay at hindi raw pwede yon dahil hindi naman daw kami magkasintahan. Wala akong nagawa nun kaya ngumiti lamang ako at sinabi sa aking isipan na balang araw ay magagawa ko rin yon sa kanya. Sinubukan ko namang hawakan ang kanyang kamay pero wala ring naging epekto at sinabi pa niya sa akin na hindi yan pwede kaya hindi ko naman iyon pinilit pa. Nang bandang hapon ay nagpasya na nga kaming umuwi at hinatid na siya sa kanyang mga magulang. Ihirit pa sana ako ng halik noon pero alam kong tatanggi na naman siya kaya naman hindi ko na lamang tinuloy. Nang makauwi ako sa bahay ay naisip ko na mapapalaban ako kay Elsa dahil napakahirap niyang kunin. Hindi kagaya ng karamihan sa Maynila na pakiligin mo lamang ng kaunti ay bibigay na. Kakaiba si Elsa. Kahit anong pagpapakilig pa ang ginawa ko sa kanya ay walang nangyayari. Kaya naman umisip ako ng paraan kung paano ko ba siya makukuha. At lahat ng paraang naisip ko ay ginawa ko sa mga sumunod na mga araw ng aming paglabas-labas pero wala talagang nangyayari. Sa lahat ng mga babaeng nakilala ko ay kay Elsa lamang ako nahihirapan at umabot pa ng 3 buwan ang aking panliligaw sa kanya bago niya ako tuluyang sagutin. Pero kahit magkasintahan na kami, puro halik at yakap lamang ang nagagawa ko. Ilang beses ko rin siyang niyayang makipagtalik sa akin ngunit palagi niya akong tinatanggihan. At tanging sa lalaking papakasalan lamang daw niya, ibibigay ang kanyang pagkababae. Subalit nagdahilan ako at sinabing sigurado na ako sa kanya at nangakong papakasalan siya balang araw. Kailangan ko lamang munang makapag-ipon para sa aming dalawa. Gumana naman ang aking kasinungalingan at napapayag ko siya sa aking kagustuhan. Hawak-hawak ang mga ipinangako ko sa kanya. Ilang beses pang may nangyari sa amin ni Elsa hanggang sa magsawa na ako sa kanyang katawan. Nang makuha ko na ang gusto ko kay Elsa ay saka naman ako nahumaling sa babaeng taga-kabilang baryo na nagngangalang Ana. Katulad ni Elsa ay maganda rin si Ana. Makinis ang balat at maputi ito. Hindi tulad ni Elsa ay madali kong napasagot si Ana at agad-agad ko rin siyang nakuha. Pero hindi nagtagal ay nalaman ni Elsa ang tungkol sa amin kaya naman agad-agad siyang nakipaghiwalay sa akin. Hindi na ako nasaktan o nakaramdam ng kahit na ano dahil marami pang babaeng naghihintay para sa akin at hindi ako kailanman nakikipagbalikan sa isang babae. Hindi naman siya kawalan para sa akin at napagsawaan ko naman na siya kaya naman ayos lamang para sa akin ang lahat. Matapos kaming maghiwalay ay pinagpatuloy ko ang aking buhay pati na rin ang aking pambababae. Marami pa akong nabiktima sa iba't ibang baryo sa aming bayan. Ngunit isang araw ay napansin kong nangihina ang aking mama at dinadaing niya ang sakit ng kanyang ulo na 1 linggo na raw niyang nararamdaman.
Tila ba hindi ito gumagaling kahit marami na siyang naiinom na gamot. Nagtatrabaho na ako ng mga panahon na yon. Kaya naman agad kong dinala si mama sa ospital pero sinabi naman nila na simpleng sakit lamang ng ulo. Saka kami niresetahan ng gamot. Matapos yun ay pinauwi na lamang nila kami. Sinubukan ni mama ang mga gamot na inireseta sa kanya ng mga doktor. Pero hindi naman tumatalab ang mga yon at parang lala lamang ng lala ang sakit ng kanyang ulo. Dahil ganun ang resulta ng pagpunta namin sa pampublikong ospital, ay sinubukan kong dalhin si mama sa isang pribadong ospital. Katulad ng sinabi nila sa pampublikong ospital ay simpleng sakit lamang daw iyon ng ulo, kaya muli kaming niresetahan ng gamot at pinauwi. Pero nakiusap ako na suriin nila ng mabuti dahil isang buwan nang iniinda ni mama ang sakit ng kanyang ulo at hindi man lamang gumagana ang mga gamot na inirereseta sa kanya ng naunang ospital. Dahil doon ay muli nilang sinuri si mama pero pinauwi lamang din nila kami at sinabing tatawagan na lamang ako kapag may resulta na silang nakuha. Wala na ako nagawa kundi iuwi na lamang sa bahay si mama. Naaawa ako sa iniinda niyang sakit ng ulo dahil halos hindi na siya makakain dito. Hindi rin siya makagalaw ng maayos. Pero hindi pa pala doon nagtatapos ang lahat dahil nagkaroon din siya ng sakit sa balat. Noong una nagkaroon lamang siya ng mga bukol-bukol sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ngunit kalaunan ay nagkaroon na ng mga galos sa mga ito at nagsimula ng magnaknak. Nagsimula na ring mga amoy ang bahay namin noon kaya nagrereklamo na ang mga kapitbahay. Para raw kasing may patay na daga sa aming bahay at hindi na raw nila ito matiis pa. Sinubukan kong muling dalhin sa ospital si mama pero tulad ng nauna nilang sinabi ay hindi raw nila matukoy ang sakit nito. Binigyan na lamang nila kami ng reseta upang bilhan siya ng mga gamot at ayaw nilang manatili sa ospital si mama dahil pinandidirian nila siya at para bang pilit nila kaming itinataboy. Awang-awa na ako nung kay mama at inuwi ko na lamang siya sa bahay. Ang hina na kasi niya at hindi na makakilos mag-isa. Lumalala pa ang mga sugat niya sa balat na lalo namang nagpapahirap sa kanya. Ano ba itong nangyayari kay mama? Bakit hindi matukoy ng mga doktor ang sakit niya? At bakit nila siya tinataboy at pinandidirian? Hindi ko rin alam kuya. Mabuting tao naman si mama at hindi siya nanlalamang ng kapwa. Bakit ba nangyayari sa kanya to? Siguro kasalanan ko ang lahat. Malamang kinakarma na ako sa mga nagawa kong kasalanan at si mamang umaani nito. Ano bang ibig mong sabihin kuya? Noong nasa Maynila kasi ako'y marami ako nagawang kasalanan. Nagkaroon ako ng maraming kasintahan at pinaglalaroan ko lamang sila. Minsan pa nga'y pinagsasabay-sabay ko pa kung hindi ako nakukontento. Ibig mong sabihin nadala mo rin dito ang kasalanang sinasabi mo at nagawa mo pa kay Elsa? Oo. Sinasabi ko na nga ba't mambabarang ang pamilyang iyan at sila ang may gawa nito kay mama. Huwag ka namang mambintang. Nakikita mo na ganyan ang nangyari kay mama, magbibintang ka pa na binarang siya. Hindi naman kasi totoo ang mga barang na yan eh. Bakit kasi ayaw mong maniwala? Hindi pa ba sapat na hindi maipaliwanag ng mga doktor ang nangyayari sa kanya? Bakit hindi mo kasi subukan siyang dalhin sa albularyo para malaman mo? Hindi totoo. Hindi ko na natuloy pa ang aking sasabihin nang barahin niya ako. Puro ka nalang hindi totoo o hindi ka naniniwala. Bakit hindi mo muna kasi subukan? Buhay na ni mama ang nakataya rito kuya. Mag-isip ka naman at lunukin mo na muna yung pride mo dahil mas mahalaga ang buhay ni mama. Hirap na rin ako nakikita siyang ganito. Sumbat sa akin ng aking kapatid. Tila ba natauhan ako sa kanyang sinabi kaya naman napaisip ako. Wala namang mawawala kung dadalhin ko si mama sa albularyo. Tama nga si Mika. Kailangan ko munang subukan ng mapatunayan. Matapos kaming mag-usap ni Mika ay bigla namang tumawag ang aking papa mula sa ibang bansa at sinagot ko naman ito. Kinumusta niya si mama kung ano ang lagay nito at kung ano ang balita sa kanyang nararamdaman. Sumagot naman ako at sinabing hindi pa rin maganda ang lagay ni mama. Hindi pa rin naghihilom ang kanyang mga sugat at patuloy pa rin ang pagnanana ng mga ito. Sinabi ko rin sa kanya na palagi pa rin dumaraing si mama tungkol sa sakit ng kanyang ulo at palalaraw ito ng palala. Habang lumilipas ang mga araw, pero hindi pa rin alam ng mga doktor kung ano ba talaga ang kanyang karamdaman. Nalungkot si Papa sa nangyari dahil ginagawa niya ang lahat
upang kumayod at magkaroon lamang kami ng magandang kinabukasan. Pero ganito ang nangyayari. Nagkasakit si mama na wala man lamang siyang magawa upang tumulong. Gusto na raw niyang umuwi ng Pilipinas upang siya naman ang mag-asikaso kay mama, pero sinabi kong huwag siyang mag-alala dahil kakayanin ko ang lahat. Sinabi ko rin sa kanya ang bala ko na dalhin sa albularyo si mama. Baka kasi sila ang makatulong sa amin kahit na hindi ako gaanong naniniwala sa kanila. Sinabi naman ni Papa na mas mabuti pang ang dalhin siya sa albularyo dahil baka nga nakulam o nabarang lamang si mama. Yun na lamang daw kasi ang alam niyang dahilan kung bakit hindi matukoy ng doktor ang sakit nito. Gusto ko pa sanang sabihin kay Papa na inirereklamo na kami ng mga kapitbahay dahil sa mabahong amoy na nanggagaling sa bahay, ngunit ayaw ko naman siya mag-alala pa, kaya naman hindi ko na lamang ito sinabi at nagpaalam na lamang ako sa kanya. Matapos kaming mag-uusap ay agad akong lumabas ng bahay. Nagtanong-tanong ako sa aking mga kakilala kung saan nga ba makakahanap ng albularyo dito sa amin. Dahil nga hindi naman ako naniniwala rito, ay hindi ko rin alam kung saan ba makakahanap. Mabuti na lamang at may tumulong sa akin ang aking pinsan na si Banjo. Sinabi niya na may alam raw siyang albularyo na matatagpuan daw ito sa paanan ng bundok ilang milya lamang ang layo mula sa aming baryo. Tiyak daw na magaling ito dahil marami na raw siyang napagaling na mga pasyente na nabiktima rin ng kulam, barang at ang iba pang gawain ng kanilang mga kalaban. Sa totoo lamang ay hindi ko alam ang direksyon na kanyang sinasabi, kaya naman sinabihan ko siya na tulungan na lamang akong magpunta roon. At dahil wala naman siyang gagawin, tinulungan niya naman ako. Sa daang tinatahak namin ay walang mga dumaraang sasakyan, kaya naglakad na lamang kami. Naisip ko na susunduin na lamang namin ang albularyo, imbis na dalhin doon si mama dahil hindi na nito kayang maglakad pa ng malayo. Papayag naman siguro ang albularyo dahil nasabi rin ni Banjo na minsan ay nagpupunta rin ito sa bahay ng kanyang mga pasyente, lalo na yung mga hindi nakakapaglakad. Sinuong namin ni Banjo ang masukal na daan at kakahuyan upang makapunta sa bahay ni Mang Ruben, ang tanyag na albularyo sa aming lugar. Umaga kaming umalis at ibiniling ko na lamang si mama kay Mika at sinabing darating din ako kaagad. Pero sa layo ng bahay ni Mang Ruben ay mukhang isang araw muna magdaraan bago kaming makauwi. Bandang tanghali ay tirek na ang araw. Na tiyempo noon na nakalampas na kami sa kakahuyan at wala ng mga puno sa aming dinaraanan, kaya ramdam na ramdam namin ang init. Pero hindi ko yun alintana dahil ang importante para sa akin ay makarating ako sa albularyo upang maipaggamot ko si mama. Ito na rin siguro ang tanging pag-asa namin. Marami na kasi kaming nagastos sa pagpapunta-punta sa ibang ospital at pagbili ng iba't ibang uri ng gamot para lamang gumaling si mama, pero wala namang nangyayari. Hindi na rin ako halos makapagtrabaho dahil ako ang nag-aasikaso kay mama at tinutulungan lamang ako ni Mika. Kaya naman habang naglalakad ako ay pinapanalangin ko na si Mang Ruben na ang makapagpapagaling kay mama. Hapon na nang makarating kami sa bahay ni Mang Ruben. Sa labas pa lamang ng kanilang bahay ay kitang-kita ko na dinarayo talaga siya ng mga tao dahil maraming nakapila sa labas ng kanyang bahay. Sinabi rin ni Banjo na mula pa sa iba't ibang baryo ang mga taong ito, at dahil napakagaling na albularyo ni Mang Ruben ay talaga namang siya'y dinadayo nila. Tinanong ko naman kung paano namin masasama sa bahay si Mang Ruben, gayong napakaraming mga tao ang pumipila para lamang magamot niya. Sinabi ni Banjo na siya na ang bahalang makipag-usap kay Mang Ruben upang mapapayag namin na sumama sa aming bahay. Hindi naman kasi namin akalaing ganito pala karami ang mga nakapila sa kanyang bahay upang magpagamot sa kanya. Nang lumapit kami sa bahay at didiretso na sana upang kausapin ni Banjo si Mang Ruben, pero sinabihan kami ng mga tao na pumila kagaya na lamang ng ginawa nila. Sinabi ko naman na gusto lang naming makausap ang matandang albularyo, pero hindi nila kami pinakinggan. Ilang araw na raw silang nakapila at hindi sila pwedeng magpasingit ng mga tao. Wala na kaming nagawa noon ni Banjo kundi pumila, at ang tansya ko na nasa 1 hanggang 3 araw pa bago kami makaabot kay Mang Ruben. Pagpatak ng gabi ay pumasok na sa kanyang bahay si Mang Ruben at nanatiling nakapila ang karamihan ng mga pasyente. Hindi na yata sila umaalis sa kanilang mga pwesto dahil ayaw nilang maisahan ng ibang mga tao
kaya ganon din kami ni Banjo. Ngunit nararamdaman ko na noon ang gutom. Mabuti na lamang at may karinderya na pumwesto mismo malapit sa bahay ni Mang Ruben upang may mabilhan naman ng mga pasyente niyang nakapila. Pinagbantay ko muna sa aming pila si Banjo at ako naman ang nagtungo sa karinderya upang bumili ng makakain. Habang bumibili ay tinanong ako ng tindera kung ano ba ang sadya ko kay Mang Ruben. Hindi naman daw ako mukhang may sakit kaya siguradong hindi raw ako pumunta ron upang magpagamot. Sinabi ko naman na hindi nga ako ang may sakit kundi ang aking inay. Sinabi ko na may haka-haka ang aking kapatid na nabarang ito kaya hindi matukoy ng mga doktor ang kanyang sakit, kaya na rin nagpunta ako rito sa bahay ni Mang Ruben upang humingi sa kanya ng tulong. Sinabi naman sa akin ng tindera na kung hindi malaman ng doktor ang sakit ng pasyente ay malamang na nabarang o nakulam ito, kaya tama lamang daw na pumunta ako rito kay Mang Ruben dahil tiyak na siya raw ang makapagpapagaling kay Mama. Pagkatapos noon itinanong niya ako kung nasaan ba si Mama sa pila dahil gusto raw niyang makita ang kalagayan nito. Sinabi ko naman na hindi ko siya kasama dito, ang tanging kasama ko lamang ay ang aking pinsan at balak namin kausapin si Mang Ruben na puntahan sa bahay si Mama upang doon gamutin. Sinabi naman ng tindera na malabo ang aking iniisip. Kung noon pa raw sana na hindi pa tanyag si Mang Ruben ay pumupunta siya sa bahay ng kanyang mga pasyente. Pero ngayon tanyag na siya at marami nang dumarayo para sa kanya ay hindi na niya kayang iwan ng mga ito. Lalo na't napakarami talagang dumarayo upang magpagamot lamang. At halos hindi na nga siya makapagpahinga, matulungan lamang niya ang mga ito. Sinabi ko naman na hindi kakayanin ni Mama ang magbiyahe pa rito dahil walang dumaraang sasakyan kung manggagaling pa sa amin. Halos hindi na rin kasi siya makapaglakad dahil hinang-hina na siya at baka sa daan pa siya matuluyan. Sinabi naman ng nagtitinda na kailangan ko raw nagawan ng paraan kung gusto kong mapagamot si Mama. Dahil gaya nga raw ng sabi niya ay hindi na dumarayo itong si Mang Ruben. Hindi ko na lamang pinakinggan pa ang tindera dahil akala ko'y nakikiosyoso lamang ito. Bumalik na ako noon sa pila dala ang pagkain namin ni Banjo at kasabay ng ilang pang mga nakapila roon ay kumain na nga kami. Matapos kaming kumain ay itinipon ko na lamang sa basurahan ang aming mga pinagkainan at doon na nga kami natulog sa aming pila. Kinabukasan ng umaga, alas 5 pa lamang nang lumabas na ng bahay si Mang Ruben upang gamutin ng mga taong nakapila. Matyaga ako naghintay mula noon hanggang sa dumating ang hapon at kami na ang susunod sa pila. Tinanong niya kung ano ang aking ipapagamot dahil mukhang maayos naman daw ako at masigla. Sinabi ko na hindi ako nangangailangan ng kanyang tulong kundi ang aking mama na nakaratay sa aming bahay. Sinabi niya sa akin na kung ang aking mama ang nangangailangan ng kanyang tulong, bakit raw ako ang naroon at hindi si Mama. Sinabi kong hindi na nakapaglalakad si Mama dahil nakaratay na lamang siya, kaya kung mamarapatin ay gusto ko sana siyang imbitahin sa aming bahay. Lalakihan ko na lamang ang bayad sa kanya. Sinabi naman niya na hindi raw niya maaaring iwan ng mga tao rito. Nakikita ko naman daw kung gaano kahaba ang kanilang pila. Kaya naman kung gusto ko raw na may pumunta kay Mama upang gamutin sa bahay, ay huwag daw siya ang aking kakausapin kundi ang kanyang anak. Pinaliwanag niya sa akin na mula pa raw pagkabata ay tinuruan niya na itong manggamot ng anumang uri ng sakit kahit nakulang pa yan o barang, kaya naman siya na lamang daw ang aking isama. Tumutulong din daw ang kanyang anak na si John sa panggagamot upang mas mabilis nilang maubos ang mga nakapila at kung may pasyente raw na kailangan puntahan ay si John na mismo ang pinapupunta niya. Dahil hindi na rin na kayang tumayo pa, hindi na rin niya maiwang nakatenga ang mga tao rito. Tumingin naman ako kay Banjo at parang hinihingi ko ang kanyang opinyon. Tumango lamang siya sa akin at ngumiti, para bang nagpapahiwatig na pumayag na ako kaysa naman hindi magamot si Mama. Matapos kaming magkatinginan ni Banjo ay tinanong ko si Mang Ruben kung kailan kami maaaring umalis ng kanyang anak at kung magkano ba ang bayad. Sinabi nito na tungkol sa bayad ay hindi raw siya naniningil ng malaking halaga dahil ang layunin daw talaga nila ay tumulong. Napakarami na raw niya kasing salapi mula sa donasyon ng lahat ng mga naging pasyente niya. Kung magkano lamang daw ang aking makakaya at kung malugod daw sa puso ko ay tatanggapin niya raw yon. Tungkol naman daw sa pag-alis ay hayaan mo na raw niyang makapaganda ang kanyang anak at kailangan ko raw sagutin ang mga tanong nito
upang maihanda ang lahat ng mga gamit na kanyang dadalhin. Matapos magsalita ni Mang Ruben, kinausap na ako ni Jun at nagtanong-tanong siya tungkol kay Mama sa mga nararamdaman niya. Sinagot ko naman ng tapat at totoo ang mga tanong niya sa akin kung ano bang nararamdaman ni Mama at kung ano ang nagpapahirap sa kanya. Sinabi ko ang tungkol sa iniintang sakit ng ulo nito, pati na rin ang kanyang sakit sa balat na nagsimula lamang sa maliliit na bukol hanggang maging galos at nagnana. Sinabi ni Jun na wala raw koneksyon ng sakit ng ulo ni Mama sa sakit nito sa balat. Kaya maaaring magkaibang sakit daw ang mga yon at magkaiba rin daw ang gumawa. Maaaring kinulam at binarang daw siya ng dalawang magkaibang tao. Nagtanong naman ako kung maaari ba yon na pinaghalong kulam at barang ang nangyari kay Mama. Sinabi naman niya na walang imposible sa mga gumagawa ng kasamaan. Muli niya akong tinanong kung may ideya daw ba ako kung sino ang gumawa o nagpagawa noon kay Mama. Maaaring mga nakaaway raw niya nitong mga nakalipas na mga buwan o kung may mga naiinggit daw sa kanya. Wala naman ako naisip na maaaring gumawa sa kanya ng mga yon dahil unang-una nga ay hindi ako naniniwala at wala naman akong alam na nakaaway ni Mama o kung sino mang may inggit sa kanya. Sinabi naman ni Jun na ayos lamang yon dahil kung kakayanin raw ng kanyang espiritual na lakas ay maaari niyang matanggal ang kulam at barang na ginawa kay Mama kahit na hindi niya alam kung sino ang gumawa nito. Matapos ang pag-uusap naming yun ay pinaghintay na lamang niya kami ni Banjo sa labas ng kanilang bahay habang siya naman ay nag-aayos ng kanyang gamit na dadalhin upang gamutin si Mama. Habang hinihintay namin si Banjo ay pinanood muna namin kung paano gamutin ni Mang Ruben ang kanyang mga pasyente. Ang iba ay tinatapalan niya ng mga halamang gamot at ang iba naman sa mga ito ay kanyang dinadasalan ng kakaibang orasyon. Kung may salitang milagro, iyon siguro ang ginagawa ni Mang Ruben. Hindi man lamang agaran na napapagaling ay nakikita kong gumagaan ang dinaramdam ng bawat taong kanyang ginagamot. Ganon din sana si Mama kapag ginamot na siya ni Jun. Ayoko na kasi talagang maghirap siya kagaya ng nararamdaman niya ngayon. Gusto ko nang ibalik ang dati niyang sigla. Ang pagtalak-talak niya sa akin kapag may ginagawa kong ayaw niya at ang pagsigaw niya sa akin tuwing tinatanghali na ako ng gising. Habang nag-iisip ay hindi ko napansing handa na palang umalis si John kaya naman nagulat ako nang bahagya niya akong tapikin. Nang makapagpaalam na nga kami kay Mang Ruben ay lumakad na kami papalayo. Bago yun ay sinabihan pa niya akong magtiwala lamang sa kanyang anak at magiging ayos lamang din ang lahat. Ramdam siguro niyang hindi pa buo ang pagtitiwala ko kay Jun. Inaamin ko naman na totoo yon. Hindi lang kasi ako makapaniwala na isang albularyo ang lalaking kasing edad ko lamang at ang lalaking ito rin ang sinasabi ni Mang Ruben na makakatulong sa akin. Dahil sa mga salita ni Mang Ruben ay nawala na ang aking pagdududa at buo na ang pagtitiwala ko kay Jun. Wala din naman kasing mawawala kung magtitiwala ako. Muli naming tinahak ang pinakamalapit na daan pa uwi sa amin sa mga bundok at kakahuyan. Kahit inabot na kami ng gabi ay hindi kami tumigil sa paglalakad. Dahil iyon kay Jun. Gusto sana namin siyang pagpahingayin ng magdilim na pero tumanggi siya dahil habang tumatagal daw ay lalo pang nababawasan ang oras namin upang mailigtas si Mama. Dahil nagpatuloy kami sa paglalakad ay iniiwasan naming magpahinga ay nakauwi rin kami sa bahay bandang madaling araw. May mga nakasagupa rin kaming mababangis na hayop sa gubat pero wala namang nangyaring masama sa amin dahil kay Jun. Praktisado rin pala siya sa pakikipaglaban at sinabi niyang mayroon na rin daw siyang mga napas lang na aswang na tinangka siyang kainin habang naglalakbay siya noon. Kahit na hindi ka panipaniwala ang kanyang kwento ay pinilit kong maniwala dahil sa sinabi ni Mang Ruben. Malayo pa kami sa bahay ay umaalingasaw na ang mabahong amoy kaya naman nagtakip kami ni Banjo ng mga ilong habang si Jun naman ay wala lamang sa kanya yon. Sinabi niya sa akin na ganoon talaga ang amoy ng mga nababarang at kahit na palagi mong linisin ang sugat nito ay hindi maaalis ang amoy. Hindi na kinaya ni Banjo ang amoy kaya nagpaalam na siyang umuwi. Naiintindihan ko naman siya kaya pinayagan ko at dalawa na lamang kami ni Jun na nagpatuloy tungo sa aming bahay. Nang makarating kami ni Jun sa aming bahay ay nagulat ako sa sitwasyon ni Mama at Mika. Nakita ko si Mika na itim na ang ibabang bahagi ng kanyang mga mata at mukhang hindi pa siya natutulog mula nang iwanan ko silang dalawa ni Mama.
Pero mas nakakaawa si mama at nang makita ko iyon ay bigla akong kinilabutan. May mga uod at insekto kasing lumalabas mula sa kanyang mga sugat. Kung kinakaya ko ang mabahong amoy, hindi naman kinaya ng aking sikmura ang aking nakikita, kaya naman tumakbo ko sa lababo upang magsuka. At nang matapos na yun ay saka naman ako bumalik sa sala kung nasaan si mama. Nakita kong kinakausap na ni Jun si Mika at ang naabutan ko ay tinatanong nito kung kailan nagsimulang lumabas ang mga insekto sa sugat ni mama. Dahil nung tanongin raw ako nito ay wala raw ako nabanggit sa kanya tungkol sa mga uod at insekto. Sumagot naman si Mika at sinabing pagalis ko raw ay dumadaing si mama na mahapdi raw at nangangati ang kanyang mga sugat. Kaya naman nilinisan raw ni Mika ang mga ito pero nagulat na lamang siya nang magsimulang lumabas ng mga uod sa sugat at kasunod ng mga yun ng mga insektong lumilipad pang mga ito. Matapos yun itinanong ni Jun kay Mika kung may ideya daw ba ito kung sino ang gumawa o nagpagawa nun kay mama. At agad naman itong sumagot at sinabi niyang ang pamilya ni Elsa na dati kong kasintahan. Napatingin naman sa akin si Jun dahil nang tanongin niya ako sinabi kong wala akong alam. Nagalit ako nun at sinabi kay Mika na huwag siyang magbintang ng mga tao. Sinabi naman niyang hindi siya nagbibintang. Alam ni Jun na malapit na kaming mag-away ni Mika kaya inawat niya kami. Sinabi niya na ang importante raw ay may ideya kami kung sino ang nagbabantay. Hindi naman daw sa nagbibintang pero ilalabas din daw niya ang katotohanan maya-maya. Matapos magtanong-tanong ay nagsimula na si Jun na suriin ang kalagayan ni mama. Tinignan niya ng mabuti ang mga sugat at kinolekta ang mga insekto. Pagkatapos ay nagdasal pa siya sa mga salitang hindi namin maintindihan ni Mika. Kahit madaling araw na yon, ay inutusan niya akong kumuha ng mga dahon ng bayabas at pakuluan ko raw ang mga yon. Ginawa ko naman yon at ibinigay sa kanya pagkatapos ay dinasalan niya ito. Sinabi niya na pagkakulo ay palamigin ko daw ito ng bahagya hanggang sa maging maligamgam at ipanlinis ko raw kay mama upang mabawasan daw ang sakit na nararamdaman nito, pati na rin ang lansang nagmumula rito. May ipinapainom rin siya kay mama para sa nararamdaman niyang sakit ng ulo. Magkahalo-halong halamang gamot iyon na kanyang dinurog. Matapos yun ay naghiram siya ng kwarto dahil mag-oorasyon daw siya. Pinahiram ko naman ang aking kwarto at sinabihan niya ako magpahinga na. Bukas ko na raw malalaman ang resulta ng kanyang orasyon. Pero hindi ko siya pinakinggan dahil kung mayroon mang nangangailangan ng pahinga sa amin, iyon ay si Mika dahil ilang araw na siyang puyat. Pinatulog ko na siya sa kanyang silid at ako na lamang ang mag-aasikaso kay mama. Pinalamig ko na rin ang dahon ng bayabas at makalipas ang ilang sandali ay ibinanyos ko na yon kay mama. Kahit na nandidiri ako sa mga insekto ay hindi ako tumigil. Naisip ko na hindi ko dapat pandirihan ang sarili kong mama at inisip ko rin na kung kinaya ni Mika ay kaya ko rin. Buong magdamag kong binantayan si mama at sinunod ang lahat ng mga inutos niya sa akin. Nakikita ko nakapikit ang kanyang mga mata pero alam kong hindi siya nakakatulog dahil sa sakit at hapdi na kanyang nararamdaman. Naaawa ko para kay mama. Isang buwan na kasi siyang nakaratay lang dito sa sala. Butot balat na nga siya dahil kakaunti lamang ang kanyang nakakain. At habang pinagmamasdan ko siya bigla ko naalala ang aking mga kasalanan. Paano kaya kung totoo ang sinasabi nila tungkol sa pamilya ni Elsa? Paano kung sila talaga ang kumukulam at nambabarang kay mama? Hindi ko mapapatawad ang aking sarili kung totoo ang mga yon. Pero bakit si mama pa? Bakit hindi na lang ako? Ako naman ang may kasalanan ng lahat. Dahil wala namang kinalaman si mama sa aking mga aksyon. Kinabukasan nang lumabas si Jun sa aking silid ay nakita kong bagong gising lamang siya. Mukhang nakatulog rin siya matapos niyang magritual o orasyon. Inulok ko muna siya ng kape at hindi naman siya tumanggi. May dala rin siyang balita sa akin. Isang mabuti at isang masama. Ang mabuting balita ay alam niya na kung sino ang kumulam at bumarang sa aking mama at kung paano kontrahin ang mga ito at pagalingin si mama. Ang masamang balita raw ay may tumutulong na masamang espiritu sa mga mambabarang at mangkukulam kaya mahihirapan daw siya at maaari daw niyang mapaslang ang mga gumagawa nun at kung nagkamali ay baka daw siya pang mapaslang. Isa pang masamang balita nang sabihin niyang may isang taong malapit sa akin na nagawan ko ng mali. Malapit din daw ang taong ito sa mga kumukulam kay mama at mukhang tama raw ang hinala ng aking kapatid na ang mga magulang ng dati kong kasintahang si Elsa ang kumukulam at bumabarang sa kanya.
Kailangan ko raw kausapin ang mga ito at humingi ng tawad at baka sakaling mapatawad nila ako at tanggalin ang itinanim nila kay mama. Para na rin daw maiwasan namin ang mga pagkamatay. Pagkasabi ni Jun ng mga salitang yon ay hindi ako makapaniwala. Nagdududa pa ako at sinabing baka dahil lamang yun sa kinuwento ni Mika, kaya naman nasabi niya na pamilya ni Elsa ang may kasalanan. Narinig naman ako ni Mika na kagigising lamang din ng mga sandaling yon. Tinanong niya kung bakit ko pa raw dinala sa bahay si Jun, kung hindi rin naman daw ako maniniwala sa kanya. Kung hindi ko raw ba napapansin na mahimbing ang tulog ni mama at ngayon lang daw nangyari yon. Si Jun daw ang may gawa nun. Napatingin ako kay mama at nakita kong payapa ang kanyang muka at malalim ang kanyang pagtulog. May isang buwan ko rin yung hindi nakita. Matapos yun ay humingi ako ng tawad kay Jun dahil sa aking inasal na hindi pagtitiwala sa kanya. Pagkatapos ay naligo na ako at pinaubaya ko na lamang sa dalawa si mama. Pagkatapos kong maligo ay agad na ako nagtungo sa bahay ni na Elsa at nadatnan ko sa labas si Mang Javier na nagwawalis. Malayo pa lamang ako'y napansin na niya ako. Mula noon ay napakasama na ng tingin niya sa akin na tila ba gusto niya akong kainin. Nang makalapit ako sa kanya ay agad kong sinabi na gusto kong makausap si Elsa pero hindi raw yun maaari. Nakiusap naman ako sa kanya at nagmakaawa. Sinabi kong gagawin ko ang lahat upang makausap lang ang kanyang anak. Kaya tinanong niya kung ano raw ba ang aking sadya at gusto kong makausap si Elsa matapos ko siyang saktan at lokohin. Sinabi ko na gusto kong bumawi at humingi ng tawad para sa aking mga nagawang mali sa kanya at kahit ako na lamang ang pahirapan nila at huwag na ang aking nanay. Tinanong naman ni Mang Javier kung ano raw ba ang ibig kong sabihin, kung bakit sinasabi ko raw sa kanya ang mga bagay na yon. Sinabi ko naman na alam ko nang sila ang kumulam at bumarang kay mama at pagkatapos ay nagmakaawa ko na tanggalin na nila ang sumpa dahil hirap na si mama at kahit ako na lamang ang pahirapan nila dahil ako naman talaga ang nakasakit kay Elsa. Akala ko ba Russell iba ka sa mga kapitbahay namin, mangkukulam at mambabarang din pala ang tingin mo sa amin. Pero para sabihin ko sa iyo, hindi kami ganoon, mali ang iniisip mo. Kayong lahat dahil mga normal na tao lamang kami. Umuwi ka na lamang sa inyo Russell dahil wala kang mapapala rito. At mula ngayon ay pinagbabawal na kitang lumapit sa aking anak kaya makakaalis ka na. Hindi ka na rin niya kakausapin at makakarating sa kanyang usapan nating ito na pinagbibintangan mo kaming mangkukulam at mambabarang. Mukhang sarado pa talaga ang puso ni Mang Javier. Kaya naman hindi ko na muli pang pinagpilitan ang aking sarili at umuwi na lamang sa aming bahay. Pagka-uwi ay binalita ko kina Mika at Jun ang nangyari. Sinabi ni Jun na gagawin na lamang niya ang kinakailangan upang mailigtas ang buhay ni mama dahil hindi na maidadaan sa pakiusapan ng lahat. Matapos magkape ay hindi na nag-aksaya pa ng oras si Jun. Kinuha na niya ang kanyang mga gamit sa silid at sinimulan na niyang maganda ng kanyang gagawin. Nagtirik siya ng mga kandila sa palibot ni mama at pagkatapos ay hiniwa niya ang sarili niyang kamay at ikinalat ang kanyang dugo. May hawak din siyang bungo ng tao at mukhang lumang-luma na ito na matagal na nilang ginagamit. Madami pa siyang ginagawang paghahanda nang matapos na nga siyang maganda ay nagsimula na rin siyang mag-usal. Habang ginagawa ni Jun ang kanyang ritual ay hindi ko maiwasang kabahan. Nag-iiba kasi ang ihip ng hangin sa loob ng bahay. Paiba-iba ito ng lakas pero hindi man lamang namamatay ang apoy ng kandila ni Jun. Habang nasa proseso ay lumalakas ang boses ni Jun at nakikita kong tumutulo rin ang kanyang dugo mula sa kanyang ilong. Nag-aalala ko para sa kanya dahil baka hindi niya kayanin ang mga magulang ni Elsa kaya naman nagdasal din ako para sa kanyang kaligtasan. Nang matapos ni Jun ang kanyang ritual ay bigla siyang nawalan ng malay. Namatay na rin ang apoy mula sa kanyang kandila. Kaya naman lumapit ako sa kanya at tinignan ang kanyang kalagayan. Mabuti na lamang at humihinga pa siya kaya nagpasalamat ako kahit na mukhang hindi siya nagtagumpay. Ilang minuto rin siyang walang malay hanggang sa idilat niya ang kanyang mga mata at sinabing nagtagumpay raw siya. Tinanong ko naman siya kung bakit ba siya nahimatay kung nagtagumpay siya. Nag-alala pa naman ako para sa kanya. Sinabi niyang naubusan lamang siya ng lakas kaya siya nahimatay. Malalakas daw kasi ang kanyang mga nakalaban at nang mahimatay siya nakita raw niya ang mga ito pero mukhang nagkamali raw kami ng aming pinagbibintangan
dahil hindi mag-asawa ang nakalaban niya kundi dalawang matandang babae at mukhang magkapatid daw ang mga yon. Pero wag raw akong mag-alala dahil wala na raw ang mga ito dahil wala na nga ang mga yon. Naubusan sila ng lakas at nangamatay na raw. Sinabi niya na magtatagal pa raw siya ng mga 3 araw sa amin upang mapagaling si mama. Hindi raw kasi porke natalo na ang mga kumulam at bumarang ay gagaling na kaagad si mama. Nawala lamang daw ang mga haharang sa paggaling nito. Matapos yun ay agad na inasikaso ni Jun si mama at kapansin-pansing wala ng mga uod at insekto na gumagapang palabas sa kanyang mga sugat. Kahit mga gumagapang sa higaan ay wala na. Nang makita ko malapit ng bumuti ang kalagayan niya ay muli akong umalis ng bahay at humingi ng tawad kay Mang Javier dahil pinagbintangan ko silang mga mangkukulam at mambabarang ni Aling Alma, pero muli nila akong pinagtabuyan. Alam ko naman na hindi kaagad nila matatanggap ang paghingi ko ng tawad, kaya naman pinabayaan ko na sila. Ang importante ay alam na nilang hindi na sila ang pinagbibintangan ko. Lumipas ng 3 araw at bahagya na rin bumuti ang kalagayan ni mama. Di pa siya gaanong nakakatayo pero wala na ang sakit ng kanyang ulo. Nagsisimula na rin maghilom ang kanyang mga sugat, kaya naman umaasa akong magtutuloy-tuloy na ang mga yon. Nang malaman ni Papa ang nangyari ay natuwa siya at sinabi niyang hindi raw siya papayag na umuwi si Jun ng walang dalang malaking halaga ng salapi. Siyempre tinanggihan naman iyon ni Jun dahil ang gusto lamang niya ay tumulong. Pero nagpumilit si Papa na kahit magkano lamang basta yung katumbas ng serbisyo nito. Hindi na muli pang nakatanggi si Jun kaya naman umuwi siyang may dalang malaking halaga at hindi ko nababanggitin kung magkano yon. Lumipas ang ilang buwan at unti-unti nang nakabawi si mama at ang kanyang dating katawan. Masigla na rin siya at palagi na niya akong tinatalakang muli. Hinayaan ko na lamang siya dahil doon siya masaya, pero nagtataka pa rin ako sa isang bagay, kung sino nga ba ang nangulam at nambarang kay mama. Ayon kay Jun ay 2 matandang babae at may isang taong malapit sa akin na nagawan ko ng kasalanan at malapit din sa kanila. Dahil pare-pareho naming hindi nalaman yon ay pinabayaan na lamang namin, pero palagi pa rin akong dumadalaw sa bahay ni na Elsa upang humingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanang aking nagawa sa kanila. Nilinis ko na rin ang kanilang pangalan at sinabing hindi sila ang pamilyang mambabarang dahil ibang tao ang bumarang kay mama at ang suspecha kong gumagawa nun sa iba naming mga kababaryo. Ngunit kahit na malinis na ang kanilang pangalan at kinakausap na sila ng kanilang mga kapitbahay ay hindi pa rin nila ako napapatawad at hindi ko pa rin nakikita si Elsa at wala yata silang balak na ipakita sa akin ito. Lumipas pa ang ilang buwan at si Mika naman ang nagkasakit pero hindi ito kagaya ng nangyari kay mama. Mas malala ang nangyayari kay Mika. Bigla na lamang kasi siyang nagsuka ng kulay itim na likido at nawala ng malay. Inakala naming simpleng sakit lamang ito kaya dinala namin siya sa ospital. Dahil walang malay, ay hindi siya pinauwi at kinumpain lamang siya ron. Pero makalipas lamang ang 1 linggo ay tinubuan na siya ng katulad ng kay mama, mga bukol sa iba't ibang bahagi ng katawan na nagkaroon ng galos at pagnanana. Alam ko na kaagad na nambarang si Mika, kaya naman nagdesisyon na akong iuwi na lamang siya at ipagamot na lamang kay Mang Ruben o kay Jun. Pero hindi ako pinayagan ng mga doktor at sinabing hindi pa sila tapos sa pagsisiyasat kay Mika. Wala akong nagawa noon kaya naiisip kong dalhin na lamang si Jun sa ospital upang matignan ito. Sinunto ko siya sa kanila nang malamang nasa ospital si Mika ay hindi na siya nagdala ng kanyang mga gamit. Sinabi niyang aalamin muna namin ang nangyari kay Mika bago gumawa ng hakbang. Tinanong din niya ako kung bakit sa ospital ko ito dinala. Sinabi ko naman na mas malayo ang sa kanila at tiyak na napakaraming mga nakapila. Inakala kasi naming normal na sakit lamang ang dumapo kay Mika at huli na nang lumitaw ang mga senyales na nabarang din siya. Naintindihan naman ni Jun ang aking paliwanag at sinabi niyang gagawa na lamang namin ng paraan ng lahat. Pagdating namin sa ospital ay naaamoy na namin si Mika. Wala na rin ang ibang pasyenteng kasama niya sa kwarto at sinabi ni mama na nababahuan daw sila kaya nagpalipat. Sinabi rin ni mama sa amin na pinababayaran ng buong silid dahil kasalanan namin kung bakit nagsilipatan ng iba. Agad naman akong umalis at nagreklamo sa pamunuan ng ospital habang sila nanay at Jun naman ay naiwan sa silid. Tinanong ko kung bakit sa amin pinababayaran ng buong kwarto gayong sila naman na nagpupumilit na huwag iuwi si Mika. May sumagot naman sa akin at sinabing patakaran daw nila yon
at sagutin nila kung may mangyaring masama sa pasyente. Sinabi ko naman na hindi yun totoo dahil gusto lamang nila kaming gatasan, lalo na ngayong ipinapaako nila sa amin ang buong silid. May lumapit naman sa akin at sinabing kung gusto ko raw talagang iuwi si Mika ay may papapirmahan daw sila sa akin na hindi nila sasagutin kung mamamatay man ito sa labas ng ospital. Buo naman ang pagtitiwala ko kay Jun kaya agad-agad kong pinirmahan yon, pero kinabukasan pa raw ng umaga kami makakauwi. Matapos yun ay bumalik na ako sa silid na kinalalagyan ni Mika at maayos na nag-uusap sina Mama at Jun. Kung tutuusin ni ngayon pa lamang pala sila nakapag-usap dahil hindi sila nakapag-usap na dalawa noong ginagamot ni Jun si Mama. Tinanong ko si Jun kung ano ang nangyari kay Mika at sinabi naman ni Jun na kagaya ng kay Mama ay kinakailangan muna niya ng ritual sa isang silid at kinabukasan pa ng umaga niya malalaman. Tinanong ko siya kung saang silid ba niya gustong gawin ng ritual at pwede rin dito sa ospital. Sinabi niya na wala raw siyang dalang mga gamit at sa kanilang bahay na lamang daw niya gagawin yon. Kaya nagpaalam siyang uuwi na at idiretso ko na lamang daw bukas sa kanila si Mika dahil may daan naman daw papunta sa kanila mula rito sa ospital. Tinanong ko siya kung magagawa ba niya ng maayos ang ritual kahit na malayo siya kay Mika at oo naman ang kanyang sagot. Dahil nagawa na raw niyang mga dapat niyang gawin bago ang ritual. Hinatid ko na si Jun sa baba at may sinabi siya sa akin bago umalis. Mukhang paghihiganti raw ang motibo ng bumarang kay Mika at hindi raw dahil sa nagawan ko ito ng mali kundi dahil sa pagkamatay ng dalawang matandang babae. Kaya ngayon pa lamang iisipin ko na kung sino daw ang nagawan ko ng mali upang hindi na ako mahirapan pa. Pero kahit na sinabi niya yun ay alam ko mahihirapan talaga ako dahil napakarami ng mga tao na nagawan ko ng mali at hindi ko rin alam kung saan ako magsisimula. Nang makasakay na si Jun ay umakyat na akong muli tungo sa silid kung saan naroon si Mika at nakita kong umiiyak si Mama. Nang tingnan ko kung bakit ay muli akong kinilabutan dahil nakita kong lumalabas na ang tulad ng mga lumabas na insekto kay Mama doon sa sugat ni Mika. At hindi lang yon, nagsusuka na rin siya ng dugo na may kasamang insektong kumakain ng laman. Pagkasuka ni Mika ay gumagapang ang mga ito at kinakagat ang kanyang balat. Agad namin tinatanggal at pinapatay ni Mama ang mga yon upang hindi na masaktan pa ang aking kapatid. Gusto ko mang kumuha ng dahon ng bayabas at ipakulo ito ay hindi maaari kaya naman nagtiyaga na ako sa pagtanggal ng mga insekto. Iyon na siguro ang pinakamahabang gabi ng aking buhay. Nagsisi akong pinasok ko pa si Mika sa ospital. Kinaumagahan pagkatapos naming magbayad ay dinerecho na namin si Mika sa bahay ni Mang Ruben pero hindi na kami pumila dahil si Jun naman ang gumagamot kay Mika at nakikipagabulan kami kay kamatayan. Sinabi ni Jun na tama ang kanyang hinala na isang babae ang may kagagawan nito kay Mika at balak nitong ipaghiganti ang dalawang matanda. Hindi raw niya nalaman kung sino ito at sa kasamaang palad ay mas malakas ito sa kanya. Dahil hindi lamang isang masamang espiritu ang tumutulong dito, napakarami nila at hindi raw niya alam kung mabubuhay pa daw siya pagkatapos. Mukhang narinig naman ni Mang Ruben ang aming usapan kaya napatigil siya sa kanyang ginagawa at tinanong si Jun kung bakit hindi niya ito sinabi kaagad. Hindi naman makapagsalita si Jun at mukhang may inililihim siya. Muli siyang tinanong ni Mang Ruben at sumagot ito. Mas malakas daw ito kaysa kay Mang Ruben at baka mapahamak lamang yon. Sinabi naman ni Mang Ruben na huwag mag-alala si Jun dahil kung nagsanib puwersa raw silang dalawa ay may pag-asa pa silang mabuhay. Napaluhan na lamang ako sa pinag-uusapan nila at tinatanong kung bakit handa nilang ibuwis ang kanilang buhay para sa amin. Lalong-lalo na sa akin na punong-puno ng kasalanan. Ngumiti lamang ang magamat sumagot. Masaya raw silang makatulong sa mga tao. Lalo akong naiyak habang iniisip ang aking mga naging kasalanan. Bumalik sa akin lahat ng aking mga pagkakamali at sinabi ko sa sarili kong hindi ko na uulitin pa ang lahat ng yon. Pansamantalang inihinto muna ni Mang Ruben ang kanyang panggagamot at isinara ang loob ng kanilang bahay at nagsimula na nga silang magprepara. Kung anong eksaktong ginawa ni John sa aming bahay ay ganoon din ang ginagawa nilang mag-ama ngayon. At nang magsimula na nga silang dalawa ramdam ko talaga ang lakas ng hangin pati na rin ang aura sa aking paligid. Nagdurugo na rin ng walang tigil ang kanilang mga ilong habang nagre-ritual hanggang sa sabay silang napahiga. Agad akong lumapit upang tingnan ang kanilang lagay. Hindi sila gumagalaw na dalawa kaya naman inakala kong namatay sila.
Umiiyak ako at ipinagdasal sila hanggang sa tuluyan silang magising at ibinalitang nanalo sila. Pero bago raw mamatay ang kanilang nakalaban ay nagpakilala raw ito. Ana raw ang kanyang pangalan at gusto lamang daw niya akong turuan ng leksyon sa panlolokong ginawa ko sa kanya. Ngunit nang mamatay daw ang kanyang mga lola na nagpalaki sa kanya, ay ginusto raw niyang maghiganti kaya inaral niya ang itim na aklat upang ubusin ang aking pamilya, pero hindi siya nagtagumpay dahil natalo siya ng mag-ama. Nalungkot ako para kay Ana dahil ako naman talaga ang punot dulo nito. Kung hindi lamang sana ako naging babaero ay hindi mangyayari ang lahat ng yon. Wala na sanang mga buhay pang nawala. Matapos yun ay nagbalik na sa panggagamot si Mang Ruben habang si Jun naman ay patuloy ang panggagamot kay Mika. Ilang araw pa kaming nanatili sa kanilang bahay hanggang sa kaya ng umuwi ni Mika. Nang makauwi na nga kami sa aming bahay ay humingi ako ng tawad kay Mika, pati na rin kay Mama dahil sa mga nangyari. Ipinangako ko rin sa kanila na hindi na ako mambababae at mamahalin ko na ang susunod na magiging kasintahan ko. Bumisita nga pala ako sa baryo ni Ana at nakibalita ako tungkol sa kanya. Sinabi ng napagtanungan ko na matagal na raw na umalis sa baryong yon si Ana matapos mamatay ng kanyang mga lola na nagpalaki sa kanya at mula noon ay wala na raw silang balita pa rito. Wala na akong magawa nun kundi tumingin sa kanilang bahay at humingi ng tawad sa aking isipan. Ilang taon ko ring dinala ang bigat na aking nadarama, lalo na alam kong nakasakit ako at seryosong pinsala ang naidulot ko dito. Nawala lamang ang lahat-lahat ng matutunan kong patawarin ang aking sarili. Lumipas pa ang mga buwan, nawala na talaga ako ng ganang makipagrelasyon at palaging isang babae lamang ang laman ng aking isipan. Walang iba kundi si Elsa, subalit imposible at alam ko na hindi niya ako kakausapin. Hanggang sa sinabihan na lamang ako ni Mama na kung makikita lamang ni Elsa ang aking pagsisisi at ang kagustuhang bumalik sa kanya, ay malaki ang posibilidad na baka mapatawad ako nito. Napaisip nga ako dahil doon. At saka araw-araw na akong naghihintay sa labas ng bahay nila Elsa. Sa mga unang linggo na araw-araw akong pinapalayas ni Mang Javier pero hindi pa rin ako sumuko. Maging ako man ay hindi rin makapaniwala sa aking sarili na nakaya kong umabot ng halos 6 na buwan sa araw-araw na paghihintay at paghingi ng tawad sa pamilya nito. Hanggang sa isang beses na lumabas na ito at kinausap ako. Tuwang-tuwa ako ng Sir Joseph lalo na nang sinabi nito na papatawarin niya raw ako pero sa isang kondisyon. Kailangan ko na raw siyang pakasalan sa lalong madaling panahon. Halos lumundag ang puso ko sa akin narinig noong mga sandaling yon at talaga namang ginawa ko ang hiling ni Elsa. Nagpakasal kami sa malaking simbahan at doon nagsimula ang aking buhay na masigla. Sa kasalukuyan ay mayroon na nga kaming 5 anak ni Elsa at maayos na ang aming pamumuhay na umuwi kami sa kanilang probinsya. Hanggang dito na lamang po Sir Joseph ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyo.